Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga responsibilidad at mga bagay na maaaring magpabigat sa iyong puso, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong isip sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito ng nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Diyos upang ipaalala sa iyo ang kanyang kabutihan at katapatan ngayong umaga. Maaaring nagising ka na may mga alalahaning bumabagabag sa iyong isip. Maaaring may mga problemang tila hindi pa rin nawawala. Maaaring may karamdaman kang pinagdaraanan, mga laban sa pamilya o mga panalangin matagal mo nang hinihintay na masagot. At sa gitna ng lahat ng ito, maaaring nakatuon ang iyong pansin sa mga pagsubok at nakalimutan mo na kung gaano karaming beses nang kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Pakinggan mo ito ng malinaw. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Ito ang makapangyarihang paalala ng awit 103 verse 1 to 2. Isang paalala na sa gitna ng bawat pagsubok, may Diyos na naging tapat sa iyo noon at nananatiling tapat hanggang ngayon. Ang Diyos na nagligtas sa iyo sa mga nakaraang laban ay siya ring Diyos na sasama sa iyo sa araw na ito. Ngayong umaga, nais niyang ipaalala sa iyo ang kanyang mga biyaya, ang mga panalangin sinagot niya, ang mga panganib na inilayo niya sa iyo, ang mga pagkakataong binigyan kanya ng lakas noong akala mo ay hindi mo nakakayanin, at ang pag-ibig na patuloy niyang ibinubuhos sa iyong buhay sa bawat araw. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. Kung ikaw ay may sakit sa katawan, pagod sa isip o sugatan sa damdamin, may kapangyarihan siyang magpagaling. Siya ang Diyos na nagpapanumbalik ng lakas sa mga nanghihina at nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga nalulumbay. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito habang ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, naglalakbay o humaharap sa iba't ibang sitwasyon. Ang kanyang presensya ay sasa iyo. Siya ang iyong kanlungan sa panahon ng kaguluhan at ang iyong kalasag laban sa anumang panganib. At sa bawat laban na iyong kakaharapin, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat pagsubok at pabor sa mga oportunidad na kanyang inihahanda para sa iyo. Kasama ng lahat ng ito ay ang kanyang mga pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay mabuti, mapagmahal at hindi kailanman nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang awit 103:1,2 ay nagpapaalala na huwag nating kalimutan ang kabutihan ng Diyos. Kapag inaalala natin ang kanyang mga ginawa sa nakaraan, lumalakas ang ating pananampalataya para sa kasalukuyan at nagkakaroon tayo ng pag-asa para sa hinaharap. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti at tapat, kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga na nagpapaalala sa kabutihan ng Diyos at nagtitiwala sa kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay nagpapagaling pa rin, nagpoprotekta pa rin, nagbibigay pa rin ng tagumpay at nagbubuhos pa rin ng kanyang mga pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin.
Panginoon, pinupuri ka namin at itinataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang dakilang tagapagpagaling, ang lumikha ng aming katawan. Lumalapit kami ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala, hinihiling ang kagalingan ng aming katawan mula sa anumang karamdaman at kahinaan. Anumang sakit na nagtatago sa loob ng aming sistema, anumang impeksyon, pamamaga, pagkapagod o abnormalidad, sa pangalan ni Jesus, inuutusan naming umalis at mawalan ng kapangyarihan. Ipanumbalik mo ang lakas at sigla ng bawat bahagi ng aming pisikal na kalusugan. Hipuin mo ang aming puso upang tumibok ng maayos at malakas. Ayusin mo ang aming presyon ng dugo, patatagin mo ang aming mga kasukasuan, palakasin mo ang aming mga kalamnan. Linisin mo ang aming dugo, pagalingin mo ang aming mga baga, at palakasin mo ang aming resistensya. Kung may mga selula sa aming katawan na hindi kumikilos ayon sa iyong disenyo, ituwid mo ang mga ito at ibalik sa tamang kaayusan. Ibinubuwag namin ang anumang binhing itinanim ng kaaway na naglalayong sirain ang aming kalusugan. Tinatanggihan namin ang anumang sumpa ng karamdaman na maaaring namana o nakuha sa anumang paraan. Kami ay saklaw ng dugo ni Jesus, at sa kanyang mga sugat kami ay gumagaling. Panginoon, pagalingin mo ang aming isip mula sa stress, takot, pag-aalala at depresyon. Kung ang aming mga kaisipan ay nabibigatan sa mga problema at alalahanin, palitan mo ito ng iyong kapayapaan. Kung may mga gabi ng pagluha at mga sandaling hindi maipaliwanag ang lungkot, yakapin mo kami ng iyong presensya. Pinuputol namin ang anumang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay walang halaga, mahina o walang pag-asa. Tinatanggihan namin ang bawat tinig na hindi nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng takot at panghihina ng loob. Hindi kami magpapasakop sa pagkabalisa, sapagkat ikaw ang aming katotohanan at liwanag. Punuin mo ang aming mga kaisipan ng pag-asa, katotohanan at positibong pananaw. Turuan mo kaming mag-isip ayon sa iyong salita. Kapag may dumarating na negatibong kaisipan, bigyan mo kami ng lakas upang palitan iyon ng iyong mga pangako. Ipaalala mo sa amin na kami ay iyong mga anak, tinawag, minahal at pinili. Ibalik mo ang kalinawan ng aming pag-iisip. Alisin mo ang kalituhan, pagdududa at pagkalito. Bigyan mo kami ng matatag na disposisyon at paninindigan sa pananampalataya. Buhayin mo ang aming espiritu at alisin ang anumang pagod o panlalamig sa pananampalataya. Kung kami man ay nanghina dahil sa mahabang pakikibaka, pasiklabin mo muli ang apoy ng aming pag-ibig sa iyo. Kung kami ay natuyuan ng sigla sa pananalangin, ibuhos mo ang bagong pagnanais na hanapin ka. Sa gitna ng mga pagsubok, huwag mo kaming hayaang mawalan ng pananampalataya. Ipinapahayag namin na ang aming espiritu ay hindi matitinag sapagkat ikaw ang aming lakas. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritual na atake laban sa aming katawan, isip at espiritu. Anumang plano ng kadiliman na naglalayong pahinain kami ay binabawi at kinakansela. Tinatakpan mo kami ng iyong banal na presensya. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa paligid namin at ang iyong Espiritu Santo ang magbigay buhay sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Hindi kami papayag na ang karamdaman ang magdikta ng aming kinabukasan. Ang iyong salita ang mananaig. Tulungan mo kaming huwag kalimutan ang iyong kabutihan sa gitna ng aming paghilom. Kapag ang paggaling ay unti-unti, turuan mo kaming magtiwala. Kapag ang pagbabago ay hindi agad nakikita, paalalahanan mo kami na ikaw ay kumikilos. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpasalamat kahit sa maliliit na pagunlad. Itanim mo sa amin ang disiplina na alagaan ang aming katawan bilang templo mo.
Turuan mo kaming pumili ng tama para sa aming kalusugan at umiwas sa anumang makasisira dito. Panginoon, ipinapahayag namin ang ganap na kagalingan. Hindi kalahati, hindi pansamantala, kundi buo at kumpleto. Ipinapahayag namin na kami ay babangon na may bagong lakas. Ang aming katawan ay lalakas, ang aming isip ay lilinaw, at ang aming espiritu ay mag-aalab para sa iyo. Ang anumang tanikala ng karamdaman ay napuputol. Ang anumang ulap ng kalungkutan ay napapalis. Ang anumang pagkapagod ay napapalitan ng sigla mula sa langit. Ikaw ang aming pag-asa at sa iyo kami kumakapit. Sa bawat paghinga, ipinapaalala mo sa amin na buhay ka at kumikilos. Hindi kami nag-iisa sa aming laban. Ikaw ang aming kakampi, ang aming manggagamot, ang aming tagapagpanumbalik. At habang kami ay nananalangin, nararamdaman namin ang iyong kapayapaan na bumabalot sa amin, ang iyong kapangyarihan na dumadaloy sa aming katawan, at ang iyong pag-ibig na nagpapalakas sa aming espiritu. Kung tinatanggap mo ang kagalingan at ipinapahayag mo ang pagpapanumbalik ng iyong katawan, isip at espiritu, i-type sa mga komento, "Ako ay gumagaling at pinalalakas ng kapangyarihan ng Diyos." Hayaan mong ito ang maging personal mong deklarasyon ng pananampalataya habang kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Panginoon, salamat sa iyong pang-araw-araw na proteksyon sa aming sarili at pamilya. Pinupuri ka namin sapagkat ang iyong katapatan ay hindi nagkukulang at ang iyong pagbabantay ay hindi napapagod. Takpan mo ang aming tahanan ng iyong banal na presensya at ilayo sa anumang kapahamakan. Naway ang bawat sulok ng aming bahay ay mapuspos ng iyong liwanag. Kung may anumang espiritu ng kadiliman na nagtatangkang pumasok sa pangalan ni Jesus, ito ay aming sinasaway at pinapaalis. Walang masamang balak, walang lihim na plano ng kaaway ang mananaig sa aming tahanan. Ang aming pintuan ay binabantayan ng iyong mga anghel. Ang aming mga bintana ay saklaw ng iyong kapangyarihan. Ang aming bubong ay tinatakpan ng iyong proteksyon. Ipagkaloob mo ang kaligtasan sa bawat paglabas at pag-uwi namin. Sa bawat paglalakbay, maikli man o mahaba, samahan mo kami. Ilayo mo kami sa disgrasya, sa sakuna at sa anumang uri ng aksidente. Gabayan mo ang aming mga hakbang at maging ang mga sasakyang aming sinasakyan. Kung may panganib sa daan na hindi namin nakikita, ikaw ang humarang. Kung may masamang intensyon ang iba, ikaw ang magbago ng kanilang isip o maglayo sa kanila mula sa amin. Ilayo mo kami sa sakit, aksidente at anumang panganib na nakikita man o hindi. May mga bagay na lantad sa aming paningin, ngunit may mga bantaring tahimik at nakatago. Subalit wala ni isa mang bagay ang lingid sa iyo, kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kaligtasan. Pinapawalang bisa namin ang anumang atas ng kadiliman laban sa aming buhay. Anumang espiritual na pag-atake, anumang sumpa, anumang balak na sirain ang aming kapayapaan, lahat ng ito ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ang aming panangga, ang iyong salita ang aming sandata. Bantayan mo ang aming mga anak at mahal sa buhay saan man sila naroroon. Kapag sila ay wala sa aming paningin, alam naming nasa ilalim pa rin sila ng iyong pag-iingat. Kung sila man ay nahaharap sa tukso, iligtas mo sila. Kung sila ay nalalagay sa alanganin, ilayo mo sila. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang maging tagapagbantay nila. Ipaalala mo sa kanila ang mga aral na nagmumula sa iyo. Ingatan mo ang kanilang isip at damdamin laban sa impluwensyang maglalayo sa kanila sa iyong kalooban. Panginoon, itinatayo namin ang espiritual na bakod ng proteksyon sa paligid ng aming pamilya. Ipinapahayag namin na walang armas na binuo laban sa amin ang magtatagumpay. Anumang salita ng paninira,
Anumang plano ng panlilinlang, anumang pagtatangka ng kaaway na maghasik ng takot, ito ay mabibigo. Kami ay nakatayo sa iyong pangako. Hindi kami magpapadala sa pangamba sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Kung may mga nakaraang sugat o trahedya na nagdulot sa amin ng takot, pagalingin mo rin ang bahaging iyon ng aming alaala. Huwag mo kaming hayaang mabuhay sa anino ng nakaraan. Palayain mo kami mula sa patuloy na pangamba. Turuan mo kaming magtiwala muli, hindi sa aming sariling lakas, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Ang aming seguridad ay hindi nakasalalay sa aming kakayahan, kundi sa iyong katapatan. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at tagapagtanggol. Kapag ang mundo ay tila magulo at puno ng panganib, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag may balitang nagdudulot ng takot, ikaw ang aming katiyakan. Itanim mo sa aming puso ang matibay na pananalig na kami ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Turuan mo kaming manalangin, hindi mula sa takot, kundi mula sa pananampalatayang may autoridad. Panginoon, pinapabanal namin ang aming tahanan. Ang bawat silid ay iniaalay namin sa iyo. Anumang bagay na hindi nagbibigay lugod sa iyo, bigyan mo kami ng lakas upang alisin. Nais naming ang aming tahanan ay maging lugar ng iyong presensya, hindi lugar ng pangamba. Sa bawat pagtulog at paggising, ang iyong kapayapaan ang bumabalot sa amin. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na kami ay protektado. Ang aming pamilya ay protektado. Ang aming kinabukasan ay protektado. Walang kapahamakan ang mananaig. Walang kadiliman ang makasisira sa liwanag na iyong inilagay sa amin. Kami ay nakatayo sa iyong pangako at hindi kami matitinag. Kung sumasang-ayon ka sa panalangin ito at tinatanggap mo ang banal na proteksyon ng Diyos para sa iyong sarili at pamilya, i-type sa mga komento, "Tinatanggap ko ang kaligtasan ko at ang aking sambahayan." Gawin mo itong pahayag ng iyong pananampalataya at hayaan mong tumibay ang iyong loob sa katiyakang ikaw ay binabantayan ng makapangyarihan. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaang hindi nakasalalay sa sitwasyon, hindi nagbabago ayon sa balita, at hindi nasisira ng anumang pagsubok. Ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo, malalim, matatag, at hindi matitinag. Sa gitna ng kaguluhan sa paligid namin, ikaw ang aming katahimikan. Sa gitna ng ingay ng takot at pag-aalala, ikaw ang tinig na nagsasabing, "Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo." Panginoon, kung may mga alon ng pag-aalala na patuloy na bumabangga sa aming isipan, patahimikin mo ang mga ito. Kung may mga sitwasyon na tila wala kaming kontrol, turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya. Hindi namin kayang kontrolin ang lahat, ngunit alam naming hawak mo ang lahat. Kaya't ibinibigay namin sa iyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga iniisip sa gabi, ang mga bagay na nagpapabigat sa aming damdamin. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng kaguluhan at inaanyayahan namin ang iyong banal na kapayapaan. Alisin mo ang anumang alitan, galit o samaan ng loob sa aming pamilya. Kung may mga salitang nakasakit, paghilumin mo ang sugat na dulot nito. Kung may hindi pagkakaunawaan, bigyan mo kami ng kababaang loob upang magpakumbaba at makinig. Wasakin mo ang anumang plano ng kaaway na maghasik ng pagkakawatak-watak sa aming tahanan. Ang aming pamilya ay hindi magiging larangan ng digmaan, kundi pugad ng pag-ibig at pagkakaisa. Maghari ang pagkakaunawaan at pag-ibig sa loob ng aming tahanan. Turuan mo kaming magsalita ng may biyaya at makinig ng may malasakit. Kapag may tensyon, tulungan mo kaming piliin ang katahimikan kaysa init ng ulo. Kapag may hindi pagkakasundo, tulungan mo kaming hanapin ang solusyon kaysa magturo ng sisi.
Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng sigawan at galit, kundi lugar ng panalangin at pagpapatawad. Sa gitna ng pagsubok, tulungan mo kaming manatiling kalmado at nagtitiwala sa iyo. Kapag ang problema ay tila napakalaki, ipaalala mo sa amin na ikaw ay mas dakila. Kapag ang sitwasyon ay tila walang kasiguraduhan, paalalahanan mo kami na ang aming kinabukasan ay nasa iyong kamay. Hindi kami magpapadala sa takot. Hindi kami magpapatalo sa pangamba. Sa halip, pipiliin naming manindigan sa iyong mga pangako. Ituro mo sa amin ang pagpapatawad at mahinahong pakikipag-usap. Kung may galit na nakatanim sa aming puso, bunutin mo ito. Kung may kapaitan na pilit bumabalik sa aming alaala, palitan mo ito ng biyaya. Hindi namin hahayaang manatili ang sama ng loob sapagkat alam naming ito ay pintuan ng kaaway upang sirain ang aming kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang tanikala ng hindi pagpapatawad. Pinipili naming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Panginoon, bantayan mo ang aming isipan laban sa mga kaisipang nagdudulot ng kaguluhan. Kung may mga salitang narinig namin na nagdulot ng takot o galit, linisin mo ang aming alaala. Kung may impluensyang nag-uudyok ng negatibong emosyon, ilayo mo kami rito. Nais naming ang aming puso ay maging tahanan ng iyong espiritu, hindi ng kaguluhan. Nais naming ang aming isipan ay mapuno ng iyong katotohanan, hindi ng kasinungalingan ng mundo. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang espiritu ng alitan, pagkakawatak-watak at kaguluhan. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay saklaw ng iyong kapayapaan. Ang aming mga salita ay magiging daluyan ng biyaya. Ang aming mga kilos ay magpapakita ng pag-ibig. Ang aming tahanan ay magiging lugar kung saan nararamdaman ang iyong presensya. Naway ang aming bahay ay maging tahanan ng kapayapaan at presensya mo. Kapag may bisitang pumasok, naway maramdaman nila ang kakaibang katahimikan na nagmumula sa iyo. Kapag kami ay napapagod mula sa labas, naway ang aming tahanan ang maging pahingahan ng aming kaluluwa. Turuan mo kaming ingatan ang kapayapaan na iyong ibinibigay. Huwag naming hayaang manakaw ito ng maliliit na bagay o pansamantalang emosyon. Panginoon, ipinapahayag namin na ang kapayapaan mo ang maghahari sa aming puso. Hindi ang takot, hindi ang galit, hindi ang kaguluhan. Ang iyong kapayapaan ang aming pipiliin araw-araw. At kahit may mga unos na dumaan, kami ay mananatiling nakatayo sapagkat ang aming pundasyon ay ikaw. Kung ninanais mong ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyong puso at tahanan, isulat mo sa mga komento. Nasa akin ang kapayapaan at pinipili kong magpatawad. Gawin mong personal na deklarasyon ang mga salitang ito at hayaan mong magsimula ang tunay na kapayapaan sa iyong buhay. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang karunungan sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa mundong puno ng maraming tinig at iba't ibang opinyon, tulungan mo kaming makilala ang iyong tinig na malinaw at totoo. Huwag mo kaming hayaang padalos-dalos sa aming mga hakbang. Turuan mo kaming huminto, manalangin at maghintay sa iyong direksyon bago kumilos. Nais naming ang bawat pagpili namin ay nakaayon sa iyong kalooban at hindi lamang sa aming emosyon o pansariling kagustuhan. Turuan mo kaming unahin ka sa lahat ng aming plano at hakbang. Bago kami maglatag ng mga layunin, bago kami magpasya para sa aming pamilya, bago kami magsalita ng anumang pangako, naway hanapin muna namin ang iyong mukha. Itanim mo sa aming puso ang disiplina na kumonsulta sa iyo sa malalaki at maliliit na bagay, sapagkat alam naming ang maliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng malaking epekto kung wala ang iyong gabay. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip sa paghawak ng aming pananalapi at responsibilidad.
Ilayo mo kami sa maling pamamahala, sa padalos-dalos na paggastos at sa desisyong maglalagay sa amin sa alanganin. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng mga biyayang ipinagkatiwala mo sa amin. Bigyan mo kami ng disiplina sa pagbabudget, ng karunungan sa pag-iipon at ng kaalaman kung kailan maglalagak at kailan maghihintay. Huwag mo kaming akayin sa pagkakautang na hindi naaayon sa iyong plano. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang anumang siklo ng kakulangan at maling paghawak ng yaman. Tulungan mo kaming maturuan ang aming mga anak ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng karunungan kung paano sila gabayan, ituwid at mahalin. Kapag kami ay nahihirapan kung paano sila didisiplinahin, ipaalala mo sa amin ang iyong halimbawa ng pag-ibig na may katotohanan. Ilayo mo kami sa labis na higpit o labis na kaluwagan. Turuan mo kaming maging balanse, matatag, ngunit maunawain. Nais naming lumaki sila na may takot sa iyo at may malinis na konsensya. Ilayo mo kami sa maling pagpili at padalos-dalos na desisyon. Kung may mga oportunidad na mukhang maganda ngunit hindi ayon sa iyong kalooban, bigyan mo kami ng espiritual na discernment upang makita ang katotohanan. Kung may mga taong lalapit na may dalang impluwensyang makasisira sa aming pananampalataya, ihayag mo sa amin ang kanilang tunay na layunin. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng panlilinlang at kalituhan. Hindi kami madadaya sapagkat ang iyong espiritu ang nagbibigay liwanag sa aming landas. Paalalahanan mo kaming huwag kalimutan ang iyong mga biyaya at aral. Kapag kami ay nagtatagumpay, huwag mo kaming hayaang maging mayabang. Kapag kami ay nakararanas ng pagsubok, huwag mo kaming hayaang maging mapait. Turuan mo kaming matuto sa bawat karanasan. Ang bawat pagkakamali ay gawing aral. Ang bawat tagumpay ay gawing patotoo ng iyong katapatan. Itanim mo sa amin ang pusong marunong magpasalamat at magpakumbaba. Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo ay hindi lamang kaalaman kundi tamang aplikasyon ng katotohanan. Kaya hinihiling namin ang karunungang may takot sa iyo, ang karunungang marunong makinig bago magsalita, ang karunungang marunong umunawa bago humusga, ang karunungang marunong maghintay bago kumilos. Sa bawat usapan, bigyan mo kami ng tamang salita. Sa bawat negosasyon, bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip. Sa bawat pagkakataon na kami ay kailangang pumili, gabayan mo ang aming puso. Kung may mga desisyon kami sa nakaraan na nagdulot ng hindi magandang bunga, patawarin mo kami at bigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Ituwid mo ang aming mga pagkakamali. Kung may mga pintuang nabuksan dahil sa maling pagpili, isara mo ang mga ito kung hindi ito ayon sa iyong kalooban. At kung may mga pintuang dapat naming pasukin, bigyan mo kami ng lakas ng loob na magtiwala at sumunod. Panginoon, ibuhos mo ang iyong karunungan sa aming tahanan. Naway ang bawat pag-uusap naming mag-asawa, ang bawat pagpapasya bilang pamilya ay may patnubay ng iyong espiritu. Huwag mo kaming hayaang magdesisyon batay lamang sa takot o pressure ng mundo. Ang aming pamantayan ay ang iyong salita. Ang aming sukatan ay ang iyong katotohanan. Ipinapahayag namin na kami ay pinalalakad ng banal na karunungan. Ang aming isip ay malinaw. Ang aming puso ay sensitibo sa iyong patnubay. Ang aming mga hakbang ay nakahanay sa iyong plano. Walang kalituhan ang mananaig. Walang panlilinlang ang magtatagumpay. Sapagkat ikaw ang aming guro at tagapayo. Kung hinihiling mo ang karunungan ng Diyos para sa iyong mga desisyon at kinabukasan, isulat mo sa mga komento. Ang karunungan ng Diyos ay nasa bawat hakbang ko. Hayaan mong ang pahayag na ito ang maging paalala na hindi ka nag-iisa sa bawat pagpili at ang Diyos ay handang umakay sa iyo. Part 5, Gabay. Panginoon,
Igabay mo ang aming mga hakbang araw-araw. Ikaw ang aming pastol at kami ay iyong kawan. Kung wala ka, kami ay madaling maligaw. Kung wala ang iyong tinig, kami ay madaling malinlang ng maraming direksyon na tila tama ngunit hindi pala ayon sa iyong kalooban. Kaya ngayon ay nagpapakumbaba kami sa iyong harapan at kinikilala naming kailangan namin ang iyong patnubay sa bawat sandali ng aming buhay. Ipakita mo ang tamang landas para sa aming pamilya at kinabukasan. Marami kaming pangarap, maraming plano, maraming bagay na nais maabot, ngunit higit sa lahat, nais naming matupad ang iyong layunin para sa amin. Kung may landas na hindi para sa amin, isara mo ito kahit masakit. Kung may direksyong dapat naming tahakin, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang sumunod kahit ito ay hindi madali. Turuan mo kaming magtiwala hindi sa nakikita ng aming mga mata, kundi sa iyong mga pangako. Kapag kami ay nalilito at hindi alam kung saan tutungo, liwanagan mo ang aming isipan. Kung kami ay nakatayo sa sangandaan ng mahahalagang desisyon, magsalita ka ng malinaw sa aming puso. Hindi namin nais maglakad ayon sa aming sariling unawa lamang. Nais naming marinig ang iyong bulong na nagsasabing, ito ang daan, lakaran mo. Ilayo mo kami sa direksyong maglalayo sa amin sa iyong presensya. Ituwid mo ang aming direksyon kapag kami nalilihis. Kung kami man ay nakagawa ng hakbang na hindi nakaayon sa iyong plano, huwag mo kaming pabayaan. Disiplinahin mo kami sa pag-ibig. Ibalik mo kami sa tamang landas. Huwag mo kaming hayaang magpatuloy sa maling direksyon dahil lamang sa pride o takot na umamin ng pagkakamali. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpakumbaba at handang itama ang sarili. Bigyan mo kami ng malinaw na tanda at kumpirmasyon sa mahahalagang desisyon. Kung may oportunidad na dapat naming tanggapin, patatagin mo ang aming loob. Kung may alok na hindi ayon sa iyong kalooban, bigyan mo kami ng kapayapaang magsasabing hindi ito ang tamang panahon o lugar. Turuan mo kaming makilala ang iyong kumpirmasyon sa pamamagitan ng iyong salita, ng kapayapaan sa aming puso at ng payo ng mga taong may takot sa iyo. Sa bawat hakbang namin sa trabaho, sa negosyo, sa ministeryo at sa aming pamilya, ikaw ang mauna. Huwag mo kaming hayaang magmadali dahil sa pressure ng mundo. Huwag mo kaming matakot kung mabagal ang proseso sapagkat alam naming ang iyong timing ay perpekto. Kapag may mga pintuang biglang nagsara, tulungan mo kaming hindi panghinaan ng loob kundi magtiwala na may mas mabuting plano ka. Panginoon, bantayan mo kami laban sa mga maling impluwensya na maaaring magdikta ng aming direksyon. Kung may mga taong magtutulak sa amin palayo sa iyong kalooban, ihayag mo sa amin ang katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang espiritu ng panlilinlang at kalituhan na naglalayong iligaw kami. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay hindi maliligaw sapagkat ikaw ang aming gabay. Naway ang iyong salita ang maging ilaw sa aming tahanan. Sa tuwing kami ay magbabasa ng kasulatan, bigyan mo kami ng pangunawa. Hayaan mong ang bawat talata ay maging liwanag sa aming landas at babala sa anumang panganib. Kapag kami ay nag-uusap bilang pamilya, naway ang iyong katotohanan ang maging batayan ng aming mga desisyon. Ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang iyong salita ang may huling salita. Kapag kami ay napapagod sa paghihintay ng direksyon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kapag tila tahimik ang langit, tulungan mo kaming manatiling tapat, sapagkat alam naming kahit sa katahimikan, ikaw ay kumikilos. Kahit hindi namin agad makita ang resulta, ikaw ay gumagawa ng daan sa likod ng mga pangyayari. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay iniingatan at itinatag ng Panginoon. Ang aming kinabukasan ay hindi basta-basta, kundi may malinaw na layunin. Hindi kami lalakad sa dilim,
sapagkat ang iyong liwanag ang umaakay sa amin. Ang aming pamilya ay patuloy mong ginagabayan at hindi kami mapapahamak. Kung nais mong maranasan ang malinaw na patnubay ng Diyos sa iyong buhay, isulat mo sa mga komento, Panginoon, susunod ako sa iyong tamang landas. Gawin mong personal mong panalangin ang mga salitang ito at hayaang ang Diyos ang manguna sa bawat hakbang mo. Panginoon, salamat sa lahat ng iyong kabutihan at pagpapala sa aming buhay. Bago pa man kami humingi, ikaw ay nagkakaloob na. Bago pa man kami makaramdam ng kakulangan, ikaw ay naghahanda na ng sagot. Kinikilala namin na ang bawat mabuting bagay na nasa amin ay nagmula sa iyong kamay. Ang aming hininga, ang aming lakas, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan lahat ay bunga ng iyong biyaya. Kaya ngayon may pusong nagpapasalamat, itinataas namin sa iyo ang papuri. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at hanapbuhay. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahang kumita, magtrabaho at lumikha. Kung kami man ay empleyado, negosyante o naghahanap pa lamang ng oportunidad, buksan mo ang tamang pintuan. Ilayo mo kami sa mga trabahong maglalayo sa amin, sa iyo at sa aming pamilya. Ibigay mo sa amin ang hanap buhay na may dignidad, may kapayapaan at may sapat na kita. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang anumang espiritu ng kakulangan, pagkaantala at kabiguan sa aming kabuhayan. Ipagkaloob mo ang sapat at higit pa sa aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Turuan mo kaming magtiwala kapag tila kapos ang aming nakikita. Paalalahanan mo kami na ikaw ang aming pinagmumulan. Kapag may bayarin na kailangang harapin, kapag may pangangailangang kailangang tugunan, tulungan mo kaming manatiling kalmado at manalig. Hindi kami aasa sa takot, aasa kami sa iyong katapatan. Panginoon, pagpalain mo ang aming relasyon bilang pamilya upang lalong tumibay. Ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng aming tahanan. Alisin mo ang anumang ugat ng inggit, kompetisyon o hindi pagkakaunawaan. Sa halip, palaguin mo ang pagtutulungan, paggalang at malasakit sa isa't isa. Hayaan mong ang aming pamilya ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Buksan mo ang mga bagong oportunidad na ayon sa iyong kalooban. Kung may mga pinto ang dapat buksan para sa aming paglago sa negosyo, sa karera, sa ministeryo, ikaw ang magbukas. At kapag ikaw ang nagbukas, walang makapagsasara. Bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang mga bagong hamon at ng karunungang pamahalaan ang mga pagpapalang darating. Huwag mo kaming hayaang matakot sa paglawak ng aming teritoryo. Turuan mo kaming maging pagpapala rin sa iba. Huwag mo kaming maging daluyan lamang ng pagtanggap, kundi daluyan din ng pagbibigay. Kapag kami ay pinagpala mo, turuan mo kaming magbahagi. Kapag kami ay itinaas mo, turuan mo kaming magpakumbaba. Nais naming ang aming tahanan ay maging sisidlan ng iyong kabutihan na umaagos patungo sa iba. Bigyan mo kami ng pusong bukas sa pagtulong at kamay na handang umalalay. Panginoon, pinapabanal namin ang aming pananalapi. Iniaalay namin sa iyo ang bawat kinikita namin. Bigyan mo kami ng disiplina at karunungan upang gamitin ito ayon sa iyong layunin. Ilayo mo kami sa labis na paggastos at sa maling paggamit ng pera. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang espiritu ng pagnanasa at kasakiman na naglalayong iligaw ang aming puso. Nais naming ang aming kayamanan ay hindi maging Diyos-Diyosan, kundi kasangkapan lamang ng iyong pagpapala. Kung may mga nakaraang panahon ng kakulangan at paghihirap, salamat sapagkat hindi mo kami iniwan. At kung kami man ay nasa panahon ng kasaganaan, turuan mo kaming huwag kalimutan ang pinanggalingan namin.
Panatilihin mo kaming mapagpasalamat sa lahat ng yugto ng aming buhay. Ang aming tiwala ay hindi sa pera kundi sa iyo. Ipinapahayag namin ang pagpapala sa aming tahanan. Ang aming kusina ay hindi magkukulang. Ang aming mesa ay may pagkain. Ang aming mga kamay ay may gawain. Ang aming isip ay may malikhaing ideya. Ang aming puso ay may pag-asa. Anumang sumpa ng kahirapan o kakulangan mula sa nakaraan ay pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Ang aming pamilya ay papasok sa panahon ng kasaganaan na may layunin. Panginoon, palaguin mo ang anumang ipinagkatiwala mo sa amin. Gawin mong masagana ang aming mga proyekto. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Kung kami ay nagtatanim, hayaan mong kami ay umani. Kung kami ay naglilingkod, hayaan mong makita ang bunga. Ang aming pagpapala ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa susunod na henerasyon. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng higit pa sa aming hinihingi o iniisip. Kaya't may pananampalataya kaming tumatanggap ng iyong pagpapala hindi upang magmalaki, kundi upang magbigay luwalhati sa iyo. Ang aming tahanan ay tatawaging pinagpala. Ang aming pamilya ay magiging patunay ng iyong kabutihan. Kung tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong kabuhayan at pamilya, isulat mo sa mga komento, "Pinagpapala ako ng Diyos at magiging pagpapala rin ako sa iba." Hayaan mong maging deklarasyon ito ng iyong pananampalataya habang kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Panginoon, ipagkaloob mo ang tagumpay sa aming mga gawain at layunin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas at nagbibigay panalo sa mga nagtitiwala sa iyo. Ang bawat pangarap na inilagay mo sa aming puso, ang bawat layuning nakaayon sa iyong kalooban, hinihiling naming iyong pagpalain at pagtibayin. Hindi namin nais ang tagumpay na hiwalay sa iyo. Nais namin ang tagumpay na may iyong presensya at pag-aproba. Palakasin mo ang aming loob sa gitna ng pagsubok at hamon. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng panghihina ng loob at pagkatalo. Hindi kami tinawag upang matalo kundi upang magtagumpay sa pamamagitan mo. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat laban ng buhay. Ang aming pakikibaka ay hindi lamang pisikal o emosyonal, kundi espiritual din. Kaya isinusuot namin ang iyong buong baluti, ang katotohanan, katuwiran, pananampalataya at iyong salita. Anumang palaso ng kaaway na naglalayong sirain ang aming kumpiyansa ay hindi tatama. Anumang kasinungalingan na nagsasabing hindi namin kaya ay aming tinatanggihan. Ipinapahayag namin na kaya namin, hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil ikaw ang nasa amin. Bigyan mo kami ng determinasyon at tiyaga hanggang makamit ang aming mithiin. Turuan mo kaming maging masipag at matapat sa maliliit na bagay. Sapagkat alam naming ang tagumpay ay bunga ng patuloy na pagsunod at pagtitiyaga. Huwag mo kaming hayaang sumuko sa kalagitnaan ng proseso. Kapag ang resulta ay hindi agad nakikita, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kapag ang iba ay nagdududa sa amin, hayaan mong ang iyong tinig ang mas marinig namin kaysa sa kanilang opinyon. Panginoon, linisin mo ang aming motibo sa paghahangad ng tagumpay. Huwag mo kaming hayaang maghangad ng tagumpay para sa sariling papuri lamang. Ang aming nais ay ikaw ang maitaas. Ang bawat panalo, bawat pagsulong, bawat bukas na pinto ay maging patunay ng iyong katapatan. Turuan mo kaming manatiling mapagpakumbaba kahit kami ay umaangat. Kung may mga hadlang na hindi nakikita, mga espiritual na balakid, inggit o masamang plano laban sa aming pag-unlad sa pangalan ni Jesus, kinakansela namin ang mga ito. Anumang assignment ng kaaway upang pigilan ang aming tagumpay ay nawawalan ng bisa.
Ipinapahayag namin na ang pabor ng Diyos ang nakapaligid sa amin na parang kalasag. Ang iyong biyaya ang nagbubukas ng daan na walang sino man ang makapagsasara. Panginoon, tulungan mo kaming maging matatag sa karakter habang kami ay tinataas mo. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa nakikita, kundi sa kung sino kami habang inaabot ito. Hubugin mo ang aming puso na manatiling tapat, may integridad at may takot sa iyo. Huwag mo kaming hayaang madala ng kayabangan o maling impluwensya. Sa bawat tagumpay, naway ikaw ang aming purihin at pasalamatan. Ang aming mga labi ay magbibigay luwalhati sa iyo. Ang aming patotoo ay magsasabi ng iyong kabutihan. At sa bawat panibagong laban na aming haharapin, mananatili kaming matatag sapagkat alam naming ikaw ang nagbibigay ng tunay na tagumpay. Sa lahat ng ito, ipinapahayag namin ang tagumpay sa aming buhay at pamilya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa ating sandali ng panalangin na nakaugat sa paalala ng awit 103. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mga kabutihan. Naway habang pinupuri natin siya, mas lalo mong naranasan ang kanyang presensya, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang katapatan na hindi nagbabago. Kung may dalang pasasalamat ang iyong puso o may nais ipanalangin, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Sama-sama tayong magpuri at magtiwala sa kabutihan ng Panginoon. Walang detalyeng hindi niya napapansin. Walang panalangin hindi niya kayang sagutin ayon sa kanyang perpektong kalooban. Kung napagpala ka ng panalangin ito at naalala mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong buong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.